kayo po ay nakaranas ng sumakay ng aeroplano patungong Tacloban, pagdating po sa Tacloban, ang aeroplano po ay tumatagilid dahil ang kanilang airport pasalungan. Mula Maynila, hindi diretso, kundi pasalungan, pabalik. So pag-ikot mo kanon sa bayan ng Tacloban, kitang-kita mo sa right side yung ganda ng lugar. Sa ibabaw, kitang-kita mo kung anong itsura. Nakikita mo kagandahan dito. Nakikita mo na, makikita mo na, ganda pala ng Tacloban. Pero hindi mo mararanasan ang Tacloban hanggat hindi ka talaga nakababa sa airport. At doon, makikita mo at maranasan mo sa iyong sarili kung ano po ang lugar ng Tacloban. Ang buhay Kristiyano natin ay pwede natin tanawin sa pang-ibabaw ng pananaw upang makita natin ang kagandahan po ng buhay Kristiyano sa kaharian ng Diyos. Ngunit, hindi mo ito maranasan hanggat hindi ka bumaba at ipamuhay ang bawat bahagi ng buhay ng isang mananampalataya sa kaharian ng Diyos. Ang ating pong paksa na serye na pag-aaral natin is about Sermon on the Mount. Ang Sermon of the Mount ay isa pong sermon ng ating Panginoon mula po sa Matthew chapter 5 hanggang chapter 8. At ito po ay buhay ng mga mananampalataya mismo sa kaharian ng Diyos. Napakalawak at napakaganda ang tanawin ng buhay Kristiyano. Ngunit, kailangan nating bumaba upang tayo mismo na Kristiyano ay maranasan at may pamuhay natin ang buhay ng isang mananampalataya. Marami po nagsasabi, paano ba mamuhay ng isang Kristiyano? Paano ba mamuhay ang isang taong nasa kaharian ng Diyos? Ito po ang ating pag-aaralan. In order bigyan pa tayo ng buhay ng Panginoon na matapos natin ang buong serye ng Sermon of the Mount upang makita natin bawat himaymay ng ating buhay. Ano ang dapat gawin? Ano ang mangyari? Ay makita natin paano mamuhay sa kaharian ng Diyos. Nais ko pong buksan natin ang Matthew chapter 5 upang tignan natin ang tatlong bagay na dapat nating matutunan nang sa ganon mayroon tayong lakas at mayroon tayong pananaw na mamuhay bilang isang mananampalataya sa Kingdom of God. Tatlong bagay na dapat nating panghawakan upang maisagawa natin ang buhay mananampalataya sa loob ng kaharian ng Diyos. Matthew chapter 5 verses 1 and 2. Ito po yung overview. Ito po yung ating introduction sa Sermon on the Mount ng Panginoon. Matthew 5 verse 1 and 2. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. At pagkaupo niya ay lumapit sa kanya ang mga alagad niya. At ibinugan niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nais naming manugali, buhay, na ayon po sa iyo pong kalooban sa loob po ng kaharian ninyo. Alam namin, Panginoon, ang kaharian ninyo ay nasa langit. Pero ang kaharian ninyo ay narito po sa lupa, sa bawat iglesia, sapagkat kung nasaan ang hari, naroon ang kaharian. Alam namin na itong iglesia ay inyong kaharian, kaya ang hari ay kasama namin. At kayo din po ang kaharian ay hindi po nasa aming puso. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maging bukas ang aming mga mata at makita namin
ang bagay na kung saan aming mapanghawakan upang maipabuhay namin ng tama ang aming buhay sa iyong kariyan. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ang sermon ng Panginoon sa mundo ay sermon tungkol sa buhay, karanasan, at ugali ng mga taong nasa kaharian na ng Diyos. Sila ay kanyang mga totoong alagad. Kaya magagawa nilang ipamuhay lahat ng ugaling nais ng Panginoon sa mga nasa loob ng kanyang kaharian. Napakalinaw po ito, mga kapatid, para sa mga Kristiyano. Na ang Sermon of the Mount ay magtuturo kung paano pamuhay ang mga ugaling nasa kaharian ng Diyos. Pero, bago ang lahat, tignan natin ang tatlong mahalagang bagay na magiging batayan natin upang maisagawa natin ang bawat ugali, asal, attitude na ating pong matutunan sa sermon ng mundo. Na paano natin ito gagawin? Paano natin gagawin na mapanghawakan ang tatlong bagay bilang batayan ng ating pagsasagawa ng buhay Kristiyano. Una, tignan natin ang tagapakinig ng sermon. Verse 1, ganito ang sabi, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at pagkaupo niya ay lumapit sa kanya ang mga alagad niya. Unang mapapansin natin dito ay ang kanyang mga alagad. Ang sermon sa bundok ay nagtuturo sa kanyang mga alagad tungkol sa pagkakaiba ng asal sa mga maraming taong kasama rin nilang nakikinig. Kung ating titignan, ito'y bundok. Mataas ito. At sa ibaba, napakaraming tao sumusunod sa Panginoon. Ngunit ang lumapit doon sa kanya ng siya'y umupo ay ang kanyang mga alagad. At ang kanyang mga alagad, tinuturuan ng Panginoon umasal, mamuhay, mamugali, na kaiba sa marami. Isang halimbawa rito ay sa Matthew 6:8. Ang sabi sa Matthew 6:8, huwag na kayong tumulad sa kanila, sapagkat alam na ng inyong Ama ang mga bagay na iyong kinakailangan bago pa kayo humingi sa Kanya. Ang sabi dito ng Panginoon, huwag kayong tumulad sa kanila. Yun ang isa sa mga turo ng Panginoon sa kanyang mga alagad sa Sermon of the Mount. Ang mga alagad ay huwag silang tumulat sa mga Gentiles, sa mga pagano. Bagamat sila ay nakakilala sa Panginoon, sumusunod sa Panginoon, pero ang buhay nila ay buhay pa rin sa Gentile, mga pagans pa rin. Kaiba kayo. Di pagano. At kailangan makita ang pagkakaiba sa inyo, sa mga believers at mga unbelievers. Ang mga alagad o ang mga Kristiyano ay mayroong kakaibang paniniwala kaysa sa mga hindi. Like for example, sa turo ng Panginoon sa Matthew 6:34, ito yung ating mararating pagdating sa ating pag-aaral na ito. Ang sabi ng Panginoon sa Matthew 6:34, kaya't huwag ninyong alalahanin ng bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa kanyang sarili, sapat na para ang ngayon ang kabalisahan sa araw na ito. Sapagkat, ang sabi sa verse 32, ang pagkabalisa, hinahanap ng mga hintilan lahat ng mga bagay nito. At batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya, ang sabi sa 33, pagsikapan ninyo kayo ay nasa kariyan, mamuhay sa kariyan ng may katuwiran. At katuwiran
upang makita ninyo na lahat ng bagay na kailangan ninyo ay Kanyang ibibigay. Kaiba ang buhay ng isang Kristiyano at ang mga nagsasabing Christian pero namumuhay as Gentiles, sapagkat yun ang kanilang kinabibisihan. Ang mga bagay na alam ng Panginoon na kailangan nyo rin, mga Kristiyano. Pero ang turo ng Panginoon, mangibabaw kayo, maging iba kayo sa kanila, kaya kailangan nasa kaharian kayo at sa Kanyang katwiran na dahil ibibigay ng Panginoon ang inyong pangangailangan. Magkakaiba po ang aral o ang paniwala ng mga alagad kaysa sa mga pagano. Pero tandaan natin na ang sermon ng Panginoon sa bundok, hindi ito mga rules o mga regulations kung paano maging Kristiyano. Hindi ito para maging Kristiyano ka, kundi ito ay buhay ng mga Kristiyano na. Kaya kung hindi ka pa Kristiyano at ipamumuhay mo ito, hindi po tama yon. Sapagkat, matutulad ka sa iyong kapitbahay na gusto maging presidente. Oo, maaari niyang subukan yun, pero hindi mangyayari. Ganon din sa Christian. Na kung nakita mo ang buhay Kristiyano at hindi ka pa Kristiyano, pero pwede kang mangungaling Kristiyano, pero pagdating ng bandang huli, hindi ka talaga Kristiyano. Kaya nga, ito pong Sermon of the Mount, hindi ito mga rules para maging Kristiyano, kundi ito po ay mga katotohanan dapat may sagawa o ginagawa ng mga Kristiyano. Ikalawang tagapakinig dito, matapos nating tignan yung mga alagad, hindi naman sa marami. Ang sabi dyan sa verse 1, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao. Napakaraming tao. Pero ang pangunahing listener ng ating Panginoon ay ang kanyang mga disipulo, ang kanyang mga alagad. Pero mayroon ding mga alagad na walang commitment kay Jesus Christ. Mayroon pong mga disciples, nalala niyo yun? Sa John chapter 6, nung magturo ang Panginoon ng mga heavenly things, mga spiritual things, makalaman pa sila. Kaya nung marinig nila, sabi ng Panginoon, kung kainin ninyo ang aking laman at inumin ninyo ang aking dugo, at kayo hindi na magugutom at mahuhaw. Ang sabi nila, ano yun? Gagawin tayong aswang? Kakain tayo ng laman yan? Hindi namin kaya yung aral na yan. So umalis sila. Ang ibig ng sabihin nun, kung kayo'y sasampalataya sa akin, hindi na kayo magugutom at mauhaw magpakilanman. Yun ang spiritual meaning nun. Pero makalaman pa sila. Because nakita ngayon pagkakaiba, Gentiles, pagan pa rin sila. Bagamat nagpo-profess sila as disciples of God. Kaya ang sabi noon, pakasulat ni John, and many disciples departed from Jesus. Talagang lumayo sila. Hindi sila totoong mga Christians dahil hindi sila committed na Christian. So anong pagkakaiba nila sa mga disciples? Laki po pagkakaiba. Itong mga tao ito, tignan natin ang isa pang halimbawa sa Sermon of the Mount ng Panginoon. Sa Matthew 7, verse 28, ganito ang sabi. At nang matapos na si Jesus, nang matapos na ni Jesus ang mga salitang ito, patapos na yung kanyang Sermon of the Mount dito, no? Hanggang chapter 8, anong nangyari sa mga tao? Namangha ang napakaraming tao sa kanyang aral. Makikita natin ang pagkakaiba ng true disciples doon sa mga hindi totoo. Sapagkat yung napakaraming mga sumusunod sa Panginoon, manghang-mangha sila sa aral ng Panginoon. Hanggang doon lang. Samantalang yung mga alagad, sumusunod at ipinamumuhay yung ugaling nasa kingdom. Now, dito mapapansin natin yung napakaraming tao. Yung napakaraming tao,
malayo sa mga lagat. Picture nyo na lang sa inyong isip. Ito yung bundok. Andito sa Panginoon sa gitna, yung kanyang disciples, yung 12, at mayroon pa rin mga disciples, followers of Christ, nasa gilid, at yung marami. Tingnan niyo yung picture niyo sa ating panahon ngayon. Mayroon po mga totoong Kristiyano, kakaunti, at sa gilid noon, medyo marami-rami. Pero sa bandang huli, napakarami. Napakarami. Kaya, kung hindi ka pa isang believer, hindi ka pa isang Kristiyano, siguro tanong mo, paano ba ako maging Kristiyano? Sandali lang po, believe Christ. Pasampatayanan mo si Kristo na siya isang Diyos at sinamatay para sa kasalanan ng tao. Yun lang. Wala nang dagdag. Ngayon, paano mo, kung gano'n ang ginawa mo, paano mo malaman Kristiyano na lang? Now, 2 Corinthians chapter 5, verse 17, ano sabi ron? Ang sino mang taong na kay Kristo, siya isang bagong nilalang. Basta lahat ng bagay ay bago sa kanya. Wala na ang luma. Yun na naman. Yun lang ang makikita natin. Pero isang Kristiyano ka, kailangan makilala mo rin yung bawat himay-may ng pagiging born again, yung calling, at yung regeneration. Dahil kung hindi ka Kristiyano, hindi na maunawahan ang aral niya. But if you are truly a Christian, mananabig ka sa aral niya sapagkat gusto mong makita, malaman, anong ginawa ng Diyos. Kaya nga, kung pinipilit mong ipamuhay ang buhay ng Kristiyano, ito na lang nga ng isang kapitbahay na gusto maging presidente, masusubukan mo lahat ng paraan, pero hindi mangyayari. So, yun po ang listener. Mayroong disciples, mayroong mga disciples sa paligid. Mayroong napakarami sa ating paligid. Then, ikalawa, na dapat natin panghawakan. Dahil kung ito'y, alam nyo, ito yung tatlong bagay na makapagpapatibay sa iyo na ipamuhay ang bawat ugali na gustong ituro ng Panginoon dito sa Matthew chapter 5 hanggang 7. Kung alam mo kung sino ang totoong Kristiyano, yung listener talaga ng Panginoon. Sukatin natin natin sa sarili. Ako ba ay totoong disciple? Then secondly, tignan natin ang ikalawang bagay na pwede natin panghawakan upang maipamuhay natin ang ugaling Kristiyano. Kung tawagin niyan, beatitude. Beatitude. Chapter 5. Tignan natin ang authority ng sermon. Yung una, tinignan natin ang listener of the sermon. Now, secondly, who? The author of the sermon. Tingnan nyo ang sabi sa chapter 5, verse 1 again. Tunan tayo. Tingnan natin ano ang nangyayari. Ang sabi rito, sa verse 1 and 2, na makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok, right? At pagkatapos, naupo siya. Naupo siya. At ang mga alagad, lumapit sa kanya. Paano nakikita ko yung nandun kami sa Admiral? Nakapag ako'y bumulong sa ano ito? Sa may Palgulani. Mamaya-maya, 8 na mga kalalakihan.
nakikinig. Inaabot kami ng madaling araw. Nalala ko pa si Tatay Tony, kapatid natin. Tatay ni Sister Ara Chester Pilen. Kung wala kundi si Tatay Tony, hindi nyo makikita ngayon. Dahil dumating sa punto ng buhay ko, gusto ko na sumuko. Pero si Tatay Tony, yun ang malakas magtutulog sa akin. Kaya hindi ko makalimutan talaga. So dito, ganun din ang Panginoon. Nung maupo siya, lumapit ang kanyang mga alagad. At paglapit niya, ang sabi sa verse 2, at ibinukan niya ang kanyang bibig. Malaki pong kahalagahan niya. Ibinukan niya ang kanyang bibig. Meaning to say, yung mga aral na matatanggap natin dito sa Sermon on the Mount, hindi ito nagmumula kung kaninong tao, kaninong pastor, kaninong pare, kaninong authority, kundi ito ay mula sa bibig ng ating Panginoon. Kaya nga chapter 5, chapter 6, chapter 7, ito yung sermon, buong kasulatan, ito'y salita ng Diyos. Yan ang authority. Sino bang mangangaral, hindi ang kanyang sarili ang authority sa mga tao, kundi yung kanyang ipinapangaral. Pag sinabi ng Bible, eto, yun ang ating sundin. Pero pag sinabi ng tao, itong gawin nyo, hindi yan natin pwedeng sundin bilang salita ng Diyos. Ibinukan ng Panginoon ang kanyang bibig upang ipakita na ang mga aral ay nagmumuro sa kanya. Walang authority ng tao pagdating po rito sa banal na kasulatan. Bawat buka ng bibig ng Panginoon na inilalarawan dito sa chapter 5 to chapter 8, napakalaga ito. Napakalaga at dapat hindi natin kaligtaan, hindi dapat natin baliwalain bilang Kristiyano sapagkat ito ang mag-uumong sa atin sa asal o ugali sa loob ng kingdom. Pagkatapos, sasabi dyan, bago niya ibuka ang kanyang bibig, ano sinabi na sa verse 1? At siya'y naupo. Naupo si Jesus upang magturo. Ano po ang ipinapakita natin dyan? Anong implication kapag umupo? Pagka kayo may problema sa bahay, upang masettle ang problema nito, ano sinasabi natin? Teka, maupo tayo. Maupo tayo. Mag-usap tayo. Ito yung nagpapahiwatig na ang ituturo ng Panginoon ay napakabigat. Napaka-importante ang kanyang sasabihin sa kanyang mga alagad. Kung tayo mga alagad ngayon, napaka-importante ang lahat ng bahagi turo niya sa sermon sa mundo. Kaya tinawag Sermon on the Mount. Pag naupo na ang isang tao magsasalita sa iyo na may authority, seryoso siya. Hindi siya nakikipagbiro rito. Kaya nga, kapag itinuro ang salita ng Panginoon, itong ating series na ito, maaaring makita nyo kung magbibigay ako ng illustration na nakakatawa, pero authority pa rin, at hindi nawawala ang kalagahan at bigat ng salita ng Panginoon na ating matatanda. Seryoso ang Panginoon. Sapagkat ang kanyang kingdom ay seryoso rin sa kanyang mga tao. So mabigat itong usapan. Kapag sabi, hindi ka maupo tayo. Mabigat itong usapan, kaya hindi natin ito dapat balignain. Sa tuwing magsasalita ang Panginoon, sisimulan niya palagi ang katagang, truly I say unto you. Dito sa Sermon on the Mount, paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon, verily, verily, I say unto you. Napaka-seryoso niya. Yung pong verily, sa King James po yun. Pero sa ibang salin, truly, truly. Sa Hebreo, amen. Amen.
Kaya napakabigat ko ang pahiwatig ng Panginoon dito nang siya ay opo. Ito yung ating basis. Paano natin pamuhay ang kanyang aral. Dahil kilala natin kung sino tayo as a listener. And secondly, kilala natin kung sino authority ng sermon. And thirdly, tignan natin ang purpose of the sermon. Ang layunin ng sermon. Tingnan nyo ang sabi sa verse 1. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao. Ang pagkakasabi sa Ingles. Ano pagkakasabi sa Ingles? Matthew 5 verse 1. Sa ESV, ang sabi, seeing the crowds. Sa ibang salin, sa NASB, when Jesus saw the crowd. Na, pag sabing, when Jesus saw the crowd, alam natin yung ano yung pinapahiwatig dito. May mahalagang dapat gawin ang Panginoon. Maliban sa kanyang mga alagad, nakita niya ang crowds. Napakaraming tao ang kanyang nakita. So kailangan ng Panginoon dito gumawa ng aksyon upang sa ganon makita ang pagkakaiba ng crowd at ng kanyang mga alagad. Na marami ang sumusunod sa Panginoon, pero alam ng Panginoon ang kanilang mga puso. Hindi nadadala ang Panginoon sa crowd. Hindi nadadala ang Panginoon sa many men, people, sa multitude. Bisan doon tayo na, ang dami nila talaga. Pero mo, dami-dami nila. Pero hindi ang Panginoon dyan na nadadala sa marami sapagkat alam ng Panginoon ang puso ng mga tao. Bagamat sila ay sumusunod sa Panginoon, naniniwala sila sa Panginoon, pero hindi nagtitiwala ang Panginoon sa kanila. Ang crowds na ito nakikita natin sa John, sa sulat ni John. Sapagkat dito sa John, ipinapaalam ni John the Beloved kung sino si Christ. He is God. Alam niya ang puso. Kaya John 2, verse 23 to 25, ganito ang sabi ni John. Nang siya ay nasa Jerusalem ng kapistahan ng Paskwa, marami ang sumampalataya sa kanyang pangalan. Good! Ang daming tumanggap sa altar calling sa ating crusade. Libo-libo. Libo-libo ang lumapit sa altar at sumunod sa sinner's prayer. Sumampalataya. Now, tingnan natin. Ang sabi dyan, sumampalataya. Pero dugtong, ang sabi dyan, marami ang sumampalataya sa kanyang pangalan nang kanilang makita ang mga ginawa niyang tanda. Himala. Pero sabi sa 24, subalit, hindi pinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila sapagkat kilala niya ang lahat ng mga tao. Hindi niya kailangan ang sino man upang magpatutuo tungkol sa tao sapagkat alam niya ang sinasaloob ng tao. Kaya hindi nadadala ang Panginoon sa maraming followers, kundi siya nagtuturo sa kanyang inner circles, kanyang mga alagad. So makita natin, anong layunin ng Panginoon dito nung makita niya ang crowds? Umakyat siya roon sa tuktok nung makita ang crowds. Umakyat sa tuktok upang turuan ang mga alagad sa pagkakaiba ng asal ninyo ng mga Kristiyano at sa asal ng mga nagsasabing
maraming tao sila ay Kristiyano. Turuan silang mamuhay na lantad dito sa sinful world. Ito ang layunin ng Sermon on the Mount. Turuan tayo mamuhay bilang mga nasa kaharian ng Diyos upang makita ang ating liwanag sa kadiliman ng sanlibutan. Diba? Sino ng Panginoon yan? You are the light of this world. You are the salt of the earth. Kaiba kayo. Dapat makita sa inyo, buhay Kristiyano ay hindi ininilihim o itinatago. Dapat nalalang ka dito. Saan ka man magpunta, kailangan makilala kang Kristiyano, makita sa iyo, natural na ugali. Ang natural na ugali sa Kristiyano kapag siya ay naroon sa ibang lugar, lalo pagdating sa kainan, alam natin, hindi ito nakatayo lang, nakatingin sa ugali, kundi talagang buhay Kristiyano na kanyang pinagpapasalamat ang biyayang tatanggapin niya sa Diyos niyang nakakita. Nananalangin na dapat sa Diyos. Hindi siya nananalangin para marinig ng tao, kundi siya nananalangin sa Diyos. Kaiba yun. Kaiba. Dahil yung iba rin nananalangin, di ba? Mga gano'n. Pero, ang Kristiyano kumikilala sa totoong Diyos. Kaya dito, pinapakita nung makita maraming tao. Pumunta ang Panginoon dito para turuan ang kanyang mga alagad. Diba, ang galing nyo? Dapat magliwanan kayo. Kaya ito'y tuturo ko sa inyo. Kaya haba ko ng sermon dito ng Panginoon. Sermon ng Mount. Mula rin sa bundok hanggang sa nagdakal upang i-practice na yung kanilang natutunan, naturo ang Panginoon sa ibabaw ng bundok at ipamuhay nila. Dumadaan na sila ng iba't ibang persecutions. Dumadaan na sila ng kakaibang mga demonyo sa kanilang buhay para subukin ang kanilang buhay kung sila ba'y totoong mga mananampalataya. At alam natin, hindi po nagkataon yun. Kalooban ng Panginoon yun. Kaya, ang Panginoon dito, tinuturuan niya ang kanyang mga alagad na huwag silang bumatay sa dami, sa marami. Hindi tayo bumapatay sa majority. Bumapatay tayo ayon sa salita ng Diyos. Kahit nag-iisa ka lang, tumayo ka dahil sa salita ng Panginoon. Tulad kay Stephen. Maraming Hudyo, kababayan niya, pareho silang may alam sa kasulatan, pero ang kanyang pinawakan, yung aral ng Panginoon, yung Messiah. Anong ginawa sa kanya? Nagbuwa ba? Tinakpan ang mga tinga ng mga Hudyo. Dahil nare-rebuke sila sa kanilang kasalanan, nagsisigaw sila, "Ah!" Hanggang kumuha sila ng bato at pinagsakan si Stephen. Nag-iisa lang. Pero tumayo. Christians are worth of dying for. Yung turo ng Panginoon dito, hindi tayo pwedeng mamili. Mabibigat dito. Simula sa ating ugali, simula sa ating pamumuhay, simula sa ating relasyon sa bahay, relasyon sa asawa, lahat yan. Ito'y kainan ng spiritual, hindi ito buffet. Nasa buffet, mamimili ka, uy, itong gusto ko, uy, ayaw ko yan, pait yan. No. Dito po sa Sermon on the Mount, hindi ka mamimili. Lahat ng susubo sa iyo, kainin mo, tanggapin mo. Dahil yun ang kailangan ng Panginoon, paano kang mamuhay sa loob ng kanyang wala kang pagpipilian dito. Ang sabi nga sa Hebrews chapter 3 verse 15, Hebrews chapter 3 verse 15, gaya ng sinasabi, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pagmamatigasin ang inyong mga puso na gaya lang sa pag-iimagsik. Wow! Ano man ang matanggap mong mensahe mula sa Sermon on the Mount, huwag mong pagmamatigasin ang iyong puso gaya ng pag-iimagsik.
Sa pagdating panahon, magiging manhid na ang iyong puso hanggang sa hindi ka tatanggap ng katotohanan. Kaya sabi, today, if you hear His voice, do not harden your hearts, as when they provoked me. Gaya ng ginawa ng mga Israelites sa Old Testament. Tayo po, nakikita natin yung biyaya ng Diyos, yung presensya ng Diyos, tulad na nakita ng mga Israel. Ngayon na tayo namuhay sa pananampalataya, ano kaya ang gagawin natin? Na dumating kayo, marami mga Christians, dumating doon sa karagatan na wala ka ng malusutan, andyan ang mga kaaway. At binuksan ang Panginoon ng karagatan, na mayroong highway, tumawid ka. At pagkatapos doon, pinakain ka ng mana. Mana, hindi mo pa na alam to, hindi pa nakikita, pero pinakain ka ng mana. At nakita mo ang pag-aalaga ng Panginoon sa araw ay mayroong haliging apoy, haliging ulam upang ikaw ay palamigin. At sa gabi, mayroong haliging apoy upang ikaw ay painitin. At wala man lang nasaktan sa iyong paa, mismo sa iyong baro, wala man lang napunit dahil sa pangalaga ng Panginoon. Ano kaya maging buhay natin? Pero ito yung naranasan ng Israel. Kaya ang sabi ng Panginoon dito, kapag narinig mo ang tinig ng Diyos, huwag mong pagpamatigas sa iyong puso, kaya lang ginagawa nila. They provoked me. At ang aral ng Sermon on the Mount, ito yung aral ng Panginoon sa sermon sa desert ng mga Israelites. Karanasan natin hindi sila pumasa. Namatay yung unang lahi at ang nabuhay ay yung mga nakarating na sa pangako. Kaya nga, una, pakinggan natin ang mensaheng ito ng Sermon on the Mount. Ito'y para sa atin ng mga Kristiyano. Isa buhay at hindi lang tagapakinig, kundi tagasagawa ng ating mga natutunan para tumibay ang ating pagiging Kristiyano. Ganito mamuhay. At pagka nalaman natin ang sunod-sunod na aral na ito, paano tayo mamugali, anong asal natin, gawin natin, sapagkat yan ang nais ng Panginoon makita sa kanyang mga tao na nasa kaharian ng Diyos. Magbago tayo ng asal. Hindi ito hiningi ng Diyos para sa atin, hindi natin ito hinihingi sa Diyos. Lord, bigyan mo ako ng baro ng bagong tao. Hindi. Hindi ito binibigyan ng Panginoon. Ito ay kaloob sa atin na dapat nating isuot. Nasa atin na dapat nating isuot. Hindi maaaring sabihin, wala akong magagawa. Ito talaga ugali ko eh. Hindi mangyayari yan. Gawin mo sa iyong sarili, sa iyong conversion, at sa iyong progressive sanctification. Yan ang duty natin as Christians in the kingdom of God. Gawin natin ang lahat ng ito. Dapat magkaroon ka ng matibay na paniniwala. Una, ikaw ba ay tamang listener? Sino may authority? At bakit tinuruan ka ng sermon na ito? Mayroong dayuhin. So, alalahan natin, ang authority ng salita ng Diyos na iyong natanggap, ito'y mula sa iyong Panginoon. At ang Panginoon mo ay hindi lang basta Diyos, siya ang nagligtas sa iyo. So, follow Him, obey Him. Dapat mong palagahan ang bawat aral na itinuturo sa atin dito para sa asyat isa. Huwag kang magtiwala sa mga sabi-sabi. Uy, sila doon, ganun ginagawa, dami nila. Ang galing na maganda. Nakakaakot na maraming mga bisita. Pero kung wala sa salita, wala sa tinuturo ng Panginoon, sir, manugdama, bakit natin gagawin? Huwag tayong gumawa dahil ginagawa ng marami. Gawin natin kung ano yung dapat tinuturo sa atin ng Panginoon. At pangatlo, pagmuling aral, dapat nalalantad ang buhay natin sa mundo nito. Huwag nating ikaya ang ating pagiging Kristiyano. Marami po ang tumatanggi na siyang Kristiyano kapag ka nakikipit. Sa opisina,
medyo may discrimination. Ayaw nilang tumanggap na hindi Katoliko. Kasi bawat kanto ng mesa mayroong idol. At pag-ikaw din, ano ka ba? Parang hindi natin kabaro. Ano bang religion mo? Hindi ko rin. Parindigan. Kinala ka ng Panginoon dyan, sa trabaho niya, sinanggap ka. Maganda ang pagtanggap sa iyo. Hindi yan nagkataon. Tulad ka sa panahon ni James, sa sulat ni James, sa sulat ni Peter, sinulatan niya ang mga nakascattered ng mga seeds. Upang ang seed na yun, ay tumubo kung saan sila lugar. Yung dispersion sa Acts chapter 5, para ang bawat Kristiyano ay magtiwanag sa kanilang lugar na kinaranagan. Hindi yan aksidente. Hindi yan nagkat. Kalooban ng Diyos yan na makarating yan. At kung hindi naman ito pumunta malayo, yung mga taong dumating sa iyo, hindi rin nagkataon yan na ikaw rin gagamitin na mag-iwanag para siya ay malagay din sa iyo. Hindi yan nagkataon. Alalahan natin, ang buhay Kristiyano ay dapat nararamdaman. Huwag natin palayasin yung mga tao na sa ating bahay, na kontra sa ating pananampalataya. Naiinis ka dahil bakit siya kumakalaban, ayaw siya makinig. Hindi dapat palayasin. Sapagat si Kristo, hindi niya pinalalaya sa sinumang makasalanan. Pinupuntahan pa niya ito. Pinupuntahan niya upang baaginan ng pag-asa. Ikaw eh. Ikaw. Tayo lang ilang taon tayong pinagtitiisan ng ating mga kaibigan. Dapat maging lantad ang ating pagiging Kristiyano. Kailan ako natagpuan ng Panginoon? Ano ko'y mag-37 years old na? Si Mami, kailan siya natagpuan ng Panginoon? Nung siya ay 87 years old na. Si Ama Tuning, kailan siya natagpuan ng Panginoon? Ayaw nila. Kailan din naman may edad na. Hindi natin masisisi. Hindi natin, kailangan natin sila unuwain. Pero hindi na, hindi sila Kristiyano. Dahil nung sila malalakas pa, ay talaga nakikita natin ang liwanag nila. So kayo, sayang ang buhay na hindi nalalantad itong buhay Kristo. So ang buhay ng mananampalataya ay hindi sinasarili, kundi nilalantad upang makita ng mga nasa kadiliman. Huwag tayong pailalim sa paniniwala ng iba, ng mundo. Kundi dapat makita ng mundo ang buhay ng isang Kristiyano sa loob ng kaharian. Saan man tayo magpunta, mga kapatid, nasa loob tayo ng kaharian ng Diyos at ang kaharian ng Diyos ay nasa atin. Ibig sabihin, dapat sumunod tayo sa hari. Ang hari ang dapat masunod. Dahil kung ang kaharian ay may hari at ang hari ay nasa kaharian, siya dapat masusunod. Kaya na tayo hindi na bumuhay sa ating sariling mga practical nating, logical nating pamamalat, kundi sinasabi natin, ano ba ang tinuro ng Panginoon? Mamuhay tayo. Simula pa lamang ito. Overview pa lamang ng Sermon of the Mount. At marami na tayong nakikita dapat natin gagawin. Sapagkat una, tayo ang listener number 1, disciple. At ang authority ng Sermon of the Mount ay si Jesus Christ. At ang layunin, mag-iwanag tayo sa ating papalito. Tayo na lang. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita. Nawawa po, Panginoon, amin po makita, mapapatuloy ang pag-aaral po ng inyong mga sermon kung paano dapat mabuhay, mamugali, umasal ang inyong mga tao sa loob ng kaharian. At nawa sa aming pag-aaral na ito, maraming paging maakay na magana sa inyong buhay upang sila ay makabilang sa kaharian at sila po ay matutoy
ang ugali mabuhay sa iyong ugalian bilang mananampalataya. Maraming salamat po, Diyos, sa inyong mga salita.